Ngayon naman tayo dito, pupunta na dito sa political fast talk. And why? 5 katanungan, bawat katanungan, meron po kayong mabilis sa pagkakataon na magpaliwanag po for 20 seconds. Narito pang una, dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at National Capital Region? Yes or no, at bakit? Dapat hindi pantay. Kung mas mataas ang gastusin sa Maynila, then dapat i-adjust. Pag mas mababa ang gastusin sa ibang lalawigan, then dapat i-adjust. Pero dapat merong across the board minimum wage para sa lahat sa kasalukuyang sitwasyon. May mga nagsasabi na yumayaman daw ang pumapasok sa politika. Tama o mali? Bakit? Maraming yumayaman, hindi lahat. Bakit? Dahil nga hindi napaparusahan ang mga dapat parusahan at sila ay nananatiling na makapangyarihan at ginagamit ang pwesto para yumaman at sariling interes. Hindi lahat. Totoo, maraming korap, pero hindi lahat ng politiko korap. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no, at bakit? Siguro robot mismo na senador, hindi. Pero robot na mga kinukumbinsi ang tao na iboto yung senador na hindi karapat-dapat, pwede. Yung disinformation, AI na rin yan eh. So, maging mapagbantay. Yun lang. Kung ikaw po ang masusunod, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente? Bakit? Ako, dapat ang palakasin ay yung ating mga kababayan na busisiin ng husto ang mga kakayahan, ang kapasidad ng taong bayan sa halip na may qualification na dapat college graduate. Katulad din na era Gloria Digong, ang sabi nila, kapag presidente ka, malamang makukulong ka. Sen Kiko, ito ba'y nakakatawa o nakakabahala? Nakakalungkot. Hindi tama. Dapat sana hindi ganito ang sitwasyon. Nasa loob ng 20 taon, 3 presidente ang nakulong. Regardless kung ano ang politika natin, kung anong kulay natin, hindi tama na 3 presidente ang nakukulong. Nakakabahala. Dapat hindi ganun sana. Maraming salamat po. Senator Kiko, you have 1 minute to address the Filipino public once again. Ang iyong mensahe for your closing statement, your 1 minute begins now. Ako po si Kiko Pangilinan, tumatakbo para sa Senado, sa pagkasenado, at para sa mga naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas. Simple lang ang hinihiling naman at pangarap ng ating mga kababayan. Magkaroon ng mababang presyo ng bilihin, magkaroon ng hanap buhay at sapat na trabaho, magkaroon ng pangtustos sa gastos sa gamot at sa pang-araw-araw. Ang pangarap na yan ay mangyayari lamang pag ang mga leader natin mismo ay may malasakit sa bayan at hindi magnanakaw. Tulungan po natin ang ating mga sarili, pumili po tayo ng mga karapat-dapat. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat sa araw ng halalan, hindi ang politiko, ang taong bayan. Taong bayan ang magsasabi, sino ang dapat maupo at sino hindi. Gamitin natin ang kapangyarihan para matiyak na ang iluluklok natin ay yung karapat-dapat.